Nakapag-file ka na ba for civil service ngayong 2025? Pag-usapan natin yan. Hi there, I'm Laika, and if this is your first time sa channel na ito, I've been doing this for more than 10 years now. So, more than 10 years na akong tumutulong sa aking paraan na mag-prepare ang mga tao na gustong pumasa sa civil service exam. 10 years mahigit. So, ang dami ng tao nun. And honestly, a bunch of them nag-report, mga boss na sila, kung saan na sila napadpad sa kanilang karera. And I'm really grateful every time I get an update like that kasi it makes everything that I've had to do up until this point worth it. So, I'm going to be sharing some of my tips and I'm also going to walk you through some important things na kailangan pag-usapan for the Civil Service 2025. And para clear, lahat ng ito ay manggagaling dito mismo sa exam announcement na galing sa Civil Service Commission official website. This is very important kasi maraming mga misinformation at disinformation na umiikot din pagdating sa tema ng civil service exam. Siguro alam ng mga tao na maraming kumukuha ng exam, so yung iba nang-troll kung ano na yung mga dinideclare nila ng mga announcement na hindi naman official. Kaya Civil Service Commission mismo ang nagsabi na mag-ingat sa mga ganon. So yung mga gumagamit ng logos nila, nagpapanggap na sila, ingat na lang kayo doon. That's something I personally don't do. If meron mga official announcement, we usually link it back doon sa official na social media accounts ng Civil Service Commission mismo. But this right here is free to download. Out siya para sa public at ito magiging basis natin sa mga topics na pag-uusapan natin ngayon, specifically yung coverage. Yung ibang mga details, sinong pwede mag-exam, ano pinagkaiba ng civil service, sub-professional, professional, all of these things, na-discuss ko na yan sa aking CSE Q&A series. So if you haven't seen that yet, ilalink ko na lang din sila. Okay? Now, ito ang goal natin for this conversation, yung scope of examination. Now, sa mga videos ko, and yes, I have videos, more than 1,000 of them here, and more than 1,000 of them on TikTok, kung saan nag-discuss ako ng math, English, logic, basically mga common na lumalabas na topics sa iba't ibang exam. May mga tatanong lagi sa akin, sa professional lang po ba yan or sa sub-professional? Now, iba na yung format na ginawa nila. I think they're trying to experiment to see kung paano nila ipipresent din yung information na magiging mas klaro para sa mga kababayan natin. Pero nakalagay na dito, ito yung for professional and sub-professional. Ano ibig sabihin nito? May mga shared topics po. Ibig sabihin, may mga tanong or topics, mga tema, mga klase ng tanong na lumalabas both sa sub-professional level exam at sa professional na level na exam. Ano-ano yung mga yon? Nilista na nila. Let's start with verbal ability. Now, common misconception to, lalo na pagdating sa YouTube search na itatype verbal ability. Pero paano kung language proficiency? Like, don't get fixated dun sa title na verbal ability, na parang yung video dapat nakalagay verbal ability. Hindi po ganun yun. Okay? Big sabihin lang po ng verbal ability in English and in Filipino is, yun ay language. Language proficiency, verbal ability, English, grammar, or kung ano pa gusto nilang title doon. At ano man ang title din na ginagamit ko sa sarili kong videos, if it pertains to language, yan lang din yun. Kasi yung iba, nagtatanong din sa akin, nasaan na po yung verbal ability? Eh, meron naman akong language proficiency lessons, meron naman akong subject-verb agreement lessons, meron akong English lessons. Yun na rin po yun. Okay? Don't get fixated dun sa phrase na verbal ability. Kasi kung i-rename ko lahat ng videos ko na verbal ability, wala na akong oras sa 1,000 videos na yun na iisa-isahin kung papalitan ng title. Okay? So, quick tip lang din sa inyo. Now, it says in English and in Filipino. Here's the sad part. If you are not a Tagalog speaker, and I say Tagalog kasi alam naman natin ang pinagkaiba ng Filipino at Tagalog, di ba? Ang Filipino is supposed to be the national language na halo-halo ang iba't ibang mga other languages from all over the Philippines. Pero alam natin din na predominantly or mas marami ang Tagalog doon sa Filipino. And what that means is when it comes to all of these topics, words, vocabulary, grammar, balarila, mas magiging komportable yung mga nagsasalita ng Tagalog. So, ano ibig sabihin nun? If you don't speak Tagalog or if you have limited na Tagalog vocabulary, possibly because you speak a different mother tongue or kung lumaki kayo sa household na English speaking, baka magkaroon din kayo ng konting struggle pagdating dun sa unang point, which is word meaning, kasi importante dito ang vocabulary. Now, in English naman, I also have multiple videos covering this topic. In fact, I have a series called Word of the Day. So, meron nun sa shorts dito sa YouTube, meron nun sa TikTok. Now, yung series na yon, that is where I discuss mga words na common na lumalabas sa multiple exams, words na hopefully makakatulong sa inyo sa pagpe-prepare nyo sa exam ninyo. Di-discuss ko dun yung pronunciation, spelling,
ways to better memorize it or better remember it. Ano ang definition nila, how do you use it in a sentence, ano yung kanyang part of speech, stuff like that. So, panoorin nyo na lang, okay? Baka makatulong sa inyo. Topic number 2, sentence completion. Itong sentence completion ito, usually fill in the blank yan. So, probably words that sound alike, mga homophones natin, and may series din tayo nun, homophone horrors. Minsan, idioms or idiomatic expressions, may series din tayo on idiomacy, panoorin nyo na lang din yon. Or, minsan naman, yung ano lang, have been, had been, has been. Like, these are, again, yung mga common na dinidiscuss or nilumalabas sa mga iba't ibang exams. So, again, may videos na rin naman yan. Pwede nyo hanapin, pwede nyo panoorin. Now, pagdating sa Filipino naman, you have your nang and nang, and ang and ng, yung mga iba't ibang mga din at rin, di ba? Yung doon at roon, nila, nina, yung mga common na pinagkakamalian. You may want to go and check those out. Pahirin, pahiran, sagutin, sagutan. Yun. Meron din akong videos on those. Hanapin nyo na lang din. Error recognition, sentence correction. So, dyan napapasok yung may mga naka-underline na words, including punctuation marks. Tapos, pipiliin niyo kung saan dun yung mali. Okay? Or, the other version of that, which is choose the best sentence, in which may 4 o 5 sentences na iba't ibang version of the same sentence, and you're going to pick and choose kung alin doon ang pinaka-best. Ano yung tama ang lahat. Tama ang word choice, tama ang punctuation, tama ang tense, all of these things. So, yun yung error recognition. Okay? Now, sentence structure, again, papasok pa rin dyan yung mga rules when it comes to dangling modifiers, misplaced modifiers, things like that. Ito ba ay full sentence or sentence fragment lang? Anong nawawala dito? Anong mali dito? May videos din ako on those common errors. Ililink ko na lang din sa inyo, okay? Paragraph organization. This is where some people spend a lot of time kasi hindi nila alam yung mga techniques, lalo na kung hindi kayo sanay magsulat. Kasi hindi nyo gamay yung paano mag-construct ng flow ng isang paragraph. But there are ways to better answer these types of questions kasi merong mga techniques dyan. And that's something I cover sa online review program. So if you're part of this batch na enrolled sa online review program, you probably know what I'm talking about. Meron akong mga tips kung paano nyo yan masasagutan nang hindi nyo kailangan basahin ng paulit-ulit or hindi nyo kailangan i-rearrange in your mind. Hopefully makatulong sa inyo. Gaya ng nakatulong ito sa batch last time. Okay? So, yun. Abangan nyo yan. Nasa exclusive na lessons natin yan. If you're having fun learning sa lesson na ito, you have way more if you join the online review program. It's a 10-week program designed for people taking aptitude tests like the civil service exam. This program started back in 2017 and has since helped so many people pass their tests. People from all walks of life, across multiple generations, iba't ibang edad, iba't ibang pinanggalingan. And we cover not just yung fundamentals when it comes to the topics ng math, language, analytical reasoning, logic, at marami pang iba, kung hindi pati yung mga super secret, exclusive tips, tricks, and techniques that I teach exclusively doon sa mga estudyante ng program na ito. The 10-week program includes a diagnostic exam in the beginning, a mock exam towards the end, and every week you have a pre-test, a post-test, as well as multiple online learning experiences where you study the concept and then apply it right away sa isang quiz para siguradong hindi mo makalimutan yung mga natutuhan mo. So if you're taking an exam really soon and you want more resources, message us on our Facebook page, m.me/teamlaika, to figure out if you can join our next batch of students. Sa lahat ng mga nag-enroll din, maraming salamat sa inyo. Alam niyo na yan, you help me help more people by joining this program, by buying the review books, and by supporting our channel. Maraming salamat sa inyo. Now, back to the video. Sa reading comprehension naman, may video na rin ako niyan, paano gumaling sa reading comprehension, where I taught the Heart Laika method of analyzing yung material. That is practice meant for you to take on before your test. So, hindi lang para sa inyo, hindi lang para sa civil service exam, but if you have students in your household na meron mga pinaghahandang exams din, or kahit wala, para lang meron silang mas okay na grasp sa material nila, you may want to follow that method. Tinuro ko rin yun doon sa video na yun. Pakihanap na lang din. Okay? Now, most of these topics, again, na-cover ko na in older videos. Dito ko na rin sasabihin na kahit luma sila, so kahit nung hindi pa ito ang background ko, alam niyo, hindi ko pa nakikilala ang lipstick at face powder.
kahit yung mga lumang videos na yan, if they're still up, ang ibig sabihin po nun, relevant pa rin sila. Relevant sila at hindi ko pa nagagawa ng mas bagong version, kaya sila nandoon. Okay? So, oldies but goodies, panoorin nyo pa rin, subject-verb agreement, stuff like that. Luma yung videos, luma yung tenses series natin, pero, nagamit na yan ng mga dati, tried and tested na yan. Pagtsagaan nyo na lang din. Okay? Now, yun yung sa English and Filipino. The other topic, it's called numerical ability this time. Minsan nakalagay numerical proficiency. Basically, this is math. Okay? Tapatan na tayo. Math yan. So, basic operations, you have your addition, subtraction, multiplication, division, stuff like that, of course. Integers, radicals, decimals, percentages, fractions, yan, GCF, LCM. Itong mga bagay nito na akala natin nakalimutan o naibaon na natin sa limot nung grade school, nagbabalik po sila. So, kung nakalimutan nyo na yung mga fundamentals ninyo, na-cover ko na rin yan sa mga videos, pakihanap na lang. Okay? Next, we have number sequence. Ito yung may mga numbers na sunod-sunod, tapos may blank. Minsan, letters din sila. Meron akong video discussing yung common patterns dyan. Panoorin nyo na lang din yun. And of course, importante dito yung practice pagdating sa mental math. Bakit? Kasi sa civil service exam po, bawal ang calculator. Ulitin ko ha, bawal ang calculator. Ibig sabihin nun, you have to solve everything manually. So, the faster you are when it comes to mental math, the shorter the amount of time you need para sagutan yung mga tanong na pwede nyong isave para sa susunod na part ng exam. So, kung hindi na kayo sanay, mag-add, mag-subtract, dahil nakarely na kayo sa calculator or sa cellphone ninyo, habang may oras pa, mag-practice na kayo. Now, part 3, numerical ability. Again, in English ito, word problems. There are multiple types of word problems. Pero yung pinaka-basic na word problem, paano ito sagutin, pahirap ng pahirap, I have a brand new series, multiple part series siya on problem solving, mula sa pinaka-basic hanggang sa medyo mas complicated na. Go ahead and finish that course. Sa YouTube, set siya as a course and hopefully makatulong sa inyo. Not just for you to understand it, but for you to be confident when it comes to answering this type of question. And of course, sa problem solving, may iba't ibang klase pa ng mga word problems, motion problems, yung may mga car na tumatakbo, train na tumatakbo, yung mixture problems, age problems, percentage problems, discounts, mga interest rate, grades, missing numbers, stuff like that. All of those things, na-cover ko na rin po in older videos. Pakihanap na lang din. Now, dito ko na rin sasabihin na yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan na ilista. Kasi meron akong libreng study outline that you can download for free right now. It's available up on my website. Ang ating link ay bit.ly/studyoutline. So, itatype nyo lang po yan sa address bar. Tapos, dadalhin niya kayo sa page. Scroll lang kayo hanggang makita ninyo yung free study guide natin or study outline. Ida-download nyo siya. Isa siyang PDF file. And then, ito ay 8-week. Yun po ay 8-week program na pwede nyo sundan kung ano yung mga topics na aaralin niyo. Okay? Kung itatap nyo yun or i-click nyo yun, dadalhin niya kayo sa playlist of videos kung saan dinidiscuss ko yung topic na yun. So, kung yan, fractions or integers, tenses, kung ano man yan na gusto nyong matutuhan, dadalhin niya kayo sa video na libre na pwede ninyong mapanood. Okay? Now, some of those topics are exclusive sa online review program, but if you're part of the online review program, you would encounter those doon sa ating pagtakbo ng course natin. Okay? So, yung mga may asterisk doon, yun lang naman. Pero the rest, those are for free. Sa mga videos that I have on YouTube, meron ding libreng quick quiz sa loob. And then, sasagutan nyo yung quick quiz, i-discuss ko rin kung ano yung tamang sagot. Those resources are for free. Now, dito tayo sa hindi ko daw dinidiscuss. General information. Now, some people tell me, bakit daw hindi ko to kino-cover sa videos ko? I have a video where I talked about the common na mga posibleng lumabas, mga topics sa Philippine Constitution, ano yung expect ninyo. Pero kung mapapansin niyo, hindi ko hinimay ang Philippine Constitution, hindi ko hinimay ang RA 6713 sa videos ko. May dahilan po dyan. Kasi dito sa Team Laika, lagi ko sinasabi, don't just study hard, study smart. At dahil ang general information ang pinakamaliit na portion ng civil service exam, hindi lang sa number of questions, pero kung hindi dun sa value niya, ibig sabihin dun sa maibibigay or may dadagdag niya sa inyong rating, hindi ko yan pinagsasayangan ng panahon. And pagdating sa inyo naman, kung mahina kayo sa English, mahina kayo sa math, mas maganda na ubusin niyo yung oras ninyo sa English, sa math, sa logic, or kung sa professional kukunin niyo sa filing rules, yun ang practice ninyo, kesa sa
i-memorize ninyo ang buong Philippine Constitution. Bakit? Kasi it's not a smart move kasi you get what, 10, 20 questions? Tapos yung material ninyo, lahat ng ito, na ilang pages po yan. So, ang mangyayari, ma-overwhelm kayo. Sayang yung oras, mag-practice na kayo ng speed math. That is my opinion. And that's how I've been coaching my students. And again, more than 10 years worth of passers na yung meron tayo. You can ask them. Pwede nyong ma-perfect ang general information. Pero kung mababa ka sa math, mababa ka sa English, bagsak ka pa rin. Pwede mong ibagsak ang general information. Pero kung mataas ka, kahit papano, kahit nga hindi sobrang taas, kahit line of 9 lang o kaya upper 80s pagdating sa English, pagdating sa math, mahahatak niya kahit bagsak ka sa general information. Just saying. Now, dito na tayo sa next part. Dito na yung magkahiwalay sila. So again, lahat ng mga diniscuss ko kanina, lahat ng napag-usapan natin ay lumalabas sa parehong professional at sub-professional level exam. Dito sila nagkaiba. Unahin natin yung sub-professional. Meron kang filing or yung alphabetization na tinatawag. Yung filing rules na yan, meron akong video series here on YouTube. So kung hindi nyo pa yung napapanood at sub-professional ang kukunin ninyo, panoorin nyo na yun. Hopefully makatulong sa inyo para makatipid kayo sa oras sa exam. Sabi ng mga estudyante ko dati, meron naman daw listahan ng rules yung actual na questionnaire. Pero, kung doon nyo siya aaralin, doon nyo siya susundan, baka maubos yung oras ninyo. So, itong filing rules na series natin ay nakabase sa rules na tinuturo sa mga students ng Office Administration here in the Philippines. And, ang consultant ko for that series, the person who helped me make sure na tama yung information na ibibigay ko sa inyo ay someone na nag-top 4 sa civil service sub-professional. So, lumaman yung video na yan. I'm pretty sure na magagamit nyo siya. Sinasabi ko yun kasi may ibang nagtatanong sa akin, bakit po sa reviewer na ito, ganito, bakit kaya ganito, ito yung sabi. I can't speak for them. I'll let them explain kung bakit ganun yung sinabi nila sa libro or sinabi nila sa post nila or whatever. Basta what I'm saying is that what I taught there was what was taught to me and what was used by my students na nakapasa na. Noon ako kasi yung professional hindi na ako nakapag-sub-prof, so hindi ko siya nakita. Personally, I had to rely on experts. Now, next, dito tayo sa professional. Now, next, dito tayo sa pinunta talaga natin dito, ang professional level exam at ang changes na mangyayari. Nandito pa rin ang word analogy. Ito yung may mga is to. So, night is today as evening is to probably morning. So, yun yung word analogy na question. Meron naman din yan, kahit naman dati. Pero itong pangalawa dito medyo nagkatalo. Yung tinatawag na symbolic logic or abstract reasoning, ang interpretation ko rin dyan is probably yung puzzles. So, ito yung mga kino-cover sa visual spatial reasoning na problems, yung may mga figures na umiikot or bumabaliktad, may pattern recognition na required, pero symbols ang ginagamit or pictures ang ginagamit. Now, dati meron na nito. Kwento sa akin ng mga tita ko, parents ko, mga dating pastors na rin, 70s, 80s, 90s, hanggang early 2000s. And from what I remember, kahit nung time ko yata na nag-exam ako, meron itong ganitong klaseng tanong. Pero, nung late 2010s, so hanggang itong recent memory natin, wala na nitong ganitong klaseng tanong. Napalitan siya ng logic puzzles, at saka nitong identifying assumptions and drawing conclusions, mas dumami yung ganong klaseng tanong. So, ngayon, ang first time na magbabalik ang topic na ito sa civil service. Now, ang opinion ko, honestly, is that it's actually a good thing. Now, I'm saying that kasi ang pagtingin sa ganitong patterns at pag-figure out ng sagot is actually easy, lalo na if you have good problem-solving skills. It's actually a type of question na ginagamit sa IQ tests. And some people, they would just answer it. Hindi nila alam kung bakit yun ang sagot, pero yun na-feel nila ang sagot, and then they can wing it. Ang sad part dito is that people who are not born with that kind of intelligence ng pattern recognition may have a harder time sa tanong na ito kasi maubos yung oras nila sa kakahanap ng pattern. So may good side siya, may bad side siya. We'll see how it goes. But pagdating dun sa kung mas madali ba ito kaysa sa logic puzzle or kaysa sa identifying assumptions and drawing conclusions, in my personal opinion, yes. So sa mga hindi pa nakapasa dati, this may be your time.
Next, itong identifying assumptions and drawing conclusions. Meron naman na yan dati. May videos din ako on assumptions and conclusions. Nidiscuss ko din to exclusively sa online review program. So if you're part of the online review program, we're going to make sure that you really understand kung ano yung konsepto nito in one of our exclusive study sessions doon. Okay, so hintay-hintay lang. Next, data interpretation. Usually graphs, tables. Madali na rin ito. Meron din tayong series niyan. So, panoorin nyo na lang yon, kayang-kaya nyo na yan. Now, another change na kapansin-pansin dito sa nirelease na exam advisory ng Civil Service Commission is yung addition ng ganitong klaseng mga words or verbiage, no? Yung ganitong klaseng clause about sharing and disseminating test questions. Kasi, alam naman natin na meron talagang mga nagpapalaganap ng leakage pagdating sa exams. And hindi lang sa civil service exam yan. Mga licensure exam dito sa Pilipinas, ganon. May ganong kalakaran. May ganong negosyo, kumbaga. Ako personally, I don't deal in that. That's dirty business. That's terrible. It's unethical. It's immoral, in my opinion. Hindi tama. Kasi, totoo yung sinabi dito. It can directly or indirectly undermine or threaten the sanctity and integrity of the civil service examinations. Babalik tayo dun sa purpose ng civil service exam. Para saan ba siya? And bakit ako nag-decide to dedicate more than 10 years of my life helping people take the civil service exam? Bakit hindi ito? Bakit hindi board exam? Even if it's more in demand or even if mas malaki ang bayad kung magtuturo ako sa psych boards or dahil kakapasa ko lang ng LET, probably sa LET exam. Review. Ang dahilan is because I decided to focus on the civil service exam kasi ito yung exam na maglalagay ng mga tamang tao sa mga positions of power in the government. Na alam naman natin, wag na tayo mag-sugarcoat, no? Nasa Pilipinas tayo, talamak ang korupsyon mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. May mga pagkakataon for people to lie, cheat, steal. And for those of you already working in the government, naghihintay lang ng regularization or promotion, probably may nakita na rin kayong hindi maganda. But my prayer always has been for God to put the right people in the right positions. And by right people, I mean those na hindi mandadaya, those na hindi magnanakaw, those na hindi madadaan sa yung padulas, exchange ng favors, yung mga hindi sana magiging corrupt. And I think if you are the type of person na okay lang yan, okay lang mag-leakage. Naku, lumabas ba yan nung dating exam? Ay, lahat naman nandadaya eh. Lahat naman pinapanood yan, lahat naman yan. Lahat naman sila ginagawa rin yan. So, pwedeng gawin ko na rin. It says a lot about your ethics, your morality. And it also says a lot about the kind of person you would be pag nasa gobyerno ka na. Kasi nga naman, baka ikaw din yung tao na magsasabi na, lahat naman corrupt. So, makiki-corrupt na rin ako. Lahat naman tumatanggap ng lagay, kaya okay na yan. Tatanggap na lang din ako ng lagay. Magbibigay na lang ako ng bahagi sa simbahan o kaya sa mga nangangailangan. Nakakalungkot isipin that the exam designed to weed out yung mga people who will practice unethical behavior ay dinadaya mismo. I mean, what does that say about our priorities, right? Nagbabasa tayo ng Code of Ethics, i-exam nyo pa sa General Information, pero may sumusunod nga ba? And it always starts, I feel, with the little things. At ito yung little thing ko, which is, I will help you pass the test by helping you acquire the skills that you need, acquire the knowledge that you need, acquire the techniques that could help you, lalo na para bumilis kayo sa pagsagot ng tanong. Pero kung hahanapan ninyo ako ng leakage, okay dito. Ang mali ay mali. Kahit ginagawa ng lahat. Kahit na walang nakakakita. Kahit na para tumulong sa iba. Ang mali ay mali pa rin. Alright, that's it muna for now. As we always say, never stop learning. Kung bitin kayo dyan, watch these and I'll talk to you next time.